si Claire Castro, parang si Ontiveros at si Dilima, na mga Mary Immaculate Conception ang datingan. Immaculada Yeah. Conception, na righteous, morally upright, na mga gender champion Yung of gender pala. equality. Mga tirador pa. This is our issue with Claire Castro eh. No, ang kapal talaga ng mukha, no, that you can be Correct. talking about all of this. And ang the one that you hold up pa as an example is Bongbong Marcos. And Correct, of Lisa all. Marcos, these sex perverts who have sex orgies and swingers and Eto yung nilabas ni Din Chase na. Sige. Pakinggan natin si Doc Lorraine. Meron pang chupa-chupa eh. what the fuck is she talking about, di ba? At noon pa, ma'am, yun na ang kwan niya, di ba, ma'am? Yun ang record ni Marcos Jr. eh. Pag natipuhan ka sa panahon ng tatay niya ng diktadura, pipick upin ka sa disco house. Yes. Sa ayaw sa gusto mo. Oo, pipilahan ka nila. Yeah. Yes. Alam mo Eric, wag na lang natin pag-usapan muna 'yan ha. Pero totoo 'yon. Definitely totoo 'yon. Kahit na lang dito tayo dito sa recent history na presidente siya. Ano ba lumabas? Ang lumabas habang presidente siya, nasa US siya, nagbayad siya ng 40,000 na pop na call boy para chupa-chupain niya. 40,000 para daw chupa-chupain. Grabe to si Doc Lorraine. Ito yung sinasabi ni Din Chase. Ito yung nilabas na ni Din Chase. Wala tayo balita kay Din Chase ha. Parang sa balita araw hinahanti si Din Chase eh. Eric, teka muna. Eric. Ma'am, go ahead. Na ADHD ako. Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro is having an affair with the DOJ spokesperson. Diba? Kasi somebody messaged yung bagong spokesperson. Yeah. Si Martinez yata yun? Paulo Martinez. Paulo Martinez. Yes, ma'am, go ahead po. Oo, and yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Paulo Martinez dito kay Auntie Claire is because he wants to be assistant secretary. No, so for me, yun yung well, may point dito si attorney si Doc Lorraine ha. Kasi nga mga kaban, syempre si Auntie Claire, ano yan, spokesperson ng Malacanang. Malakas yan. Malakas yan doon kaya, eto nga ako talagang nachismis doon kay BBM eh. Pero hindi pala. Eto pala talaga ang totoo. Di umano. Eto na talaga ang kanyang boylet. Di ba, pag bata sa'yo, usually ang tawag sa boylet. Kasi parang pag matanda ka na, ang tawag niya mamasang. So, etong si Boylet, ang bagong spokesperson ng DOJ, di umano ay karelasyon ni Auntie Claire ayon dito kay Doc Lorraine. Reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I don't care. I mean, they're consenting adults. I don't care, di ba? But that Hindi, tama naman. Wala tayong pakialam dyan sa mga buhay pag-ibig nila. Pero, yun nga, medyo conflict of interest nga daw yan, mga kababayan. Hindi na dapat ganon. Kasi kung magkakasama kayo sa isang gabinete, dapat labas dyan ang peg-ibig. Labas dyan ang relasyon. Wala dapat relasyon kasi conflict of interest yan. You are using your position in government. Correct. In exchange for sexual favors. That one is an issue with me. Yeah, very similar, ma'am, sa ginawa nila Ila de Lima, di ba? Ay, ginamit niya yung kanya. Kaysa ba? Ginamit niya yung kanyang posisyon para, di ba? Kanyang driver, tsaka yung kanyang bodyguard. Hinambing kay de Lima. Yung posisyon, kaya sa hinabol ni Pangulong Duterte. Hindi dahil sila Ila de Lima siya. Hindi dahil inimbestigahan niya noon si Pangulong Duterte when she was with Commission on Human Rights, kundi ginamit niyang poder niya as DOJ Secretary to ask and manipulate sexual favors. Na inamin niya mismo on television na pumupunta siya nag-overnight halos sa bilibid. Ito yung punto ni Ma'am Lorraine. Wala kami pakialam kay Claire Castro kung magiging malandi ang diskarte niya. Problema niya yon. Pero yung gamitin niya, yung pagiging malandi niya
Grabe, ano, pagiging malandi, ano. Grabe ka ka, Eric. Yung pagiging malandi niya. Parang nahiya tuloy si Doc Lorraine eh. Pero matindi dito, bibitayin ang salita ni Doc Lorraine ha, pakinggan nyo. Ang pagkabalahura niya Oh. para kumuha ng mga pabor at gamitin ito sa maniobra sa posisyon sa gobyerno, yan ay public interest issue. Go ahead, Ma'am Lorraine. Oo, delikado yun. Delikado yung ganun. So ano pa pala ang Pero pinatulan talaga, ha? Grabe ka naman, ka Eric. Pinatulan ka. Bakit maganda naman si Auntie Clara? Wala ba siyang karapatan na kumuha ng mas bata sa kanya? You know what? You'd be surprised. You'd be surprised. Alam niyo, pag napanood to ni Auntie Clara, asartalo yung sigurado. A lot of younger men, like really older women. May ano to eh, mayroon tong vlog na nilalait-lait niya si Kitty Duterte, mga kababayan eh, si Auntie Claire. Mapanlait itong babaeng to eh. May nakita lang ano video eh, na kung saan binigyan ng komento ng isang vlogger din. Siyempre, dinipensahan si Kitty Duterte. Ngayon, dito naman sa dalawa, matindi naman ang palalait na ginawa nila kay Auntie Claire. And it's usually the younger men. Yes. And it's usually the younger men are usually confident, yung ganyan, ano, matalino, etc. Okay, yung bata to man si ano eh, bata to si Martinez eh, kay Polo Claire. Martinez. And also, this Polo Martinez daw, according to the blind items, no, is niyayabang niya sa mga kaibigan niya na kaya niya pinatulan kasi gusto niya maging assistant secretary. Nagugulat naman ako kasi hindi ko gets. Kaya pala, Auntie Claire, maging aware ka. Dapat malalaman mo yan. I-confirm mo yan kung totoo yan. Kaya ka raw pinatulan kasi may kailangan siya sa iyo. What's the big deal about being an assistant secretary? Kasi nung panahon... Malaki yan ha. Sapagkat pag nag-assistant secretary ka, you can exercise power. Direktahan na natin, ma'am. Nag-aarigluhan kasi dyan. A lot of lawyers know that. Kung may arigluhan sa korte, kagaya ng ginawa laban kay Pastor Kibuloy, mga maniobra sa korte, sa DOJ, ma'am, mayroon din ganyan. And if you're an assistant secretary, your price of arrangement sa mga ganyan will be higher. You know what, Eric? Siguro that's my problem. That's my problem. Siguro parang I am kind of naive about these things, or maybe because I didn't see it with my father. Yes, so hindi ganun si Justice Badoy eh. Yeah. Also my husband is Opo. so talaga, so the men closest to me, I never saw it, diba? So even PRRD lalo na. I mean, he had a Hindi, alam nyo, mapapansin nyo talaga ngayon, no? Na kanya-kanya sila ng diskarte. Yung mga nasa gobyerno, kanya-kanya ng diskarte, no? Para lang talaga, alam nyo na, yumaman, kung ano mga ano nila, para bang yung kanilang pagka talaga sa isang posisyon, mga kababayan, ay isa lang malaking pagkakataon para sila ay magkamalang malaking milyong-milyong salapi siguro. Parang karami. Di ba parang ni Tatay Digong, hindi talaga uso yan. Hindi maabusado. Kung may abusado man, mga kababayan, sibak agad. Kagaya ni Kokay, di ba? Di ba? Ilang times yun na anim na buwan pa lamang, ilang beses lang pumunta sa ibang bansa. Ay, nung nalaman ni PRRD, sinibak na agad. Kaya tagal kay PRRD si Kokay. Pero ngayon, tingnan nyo naman. At sabi pa nga, yung mga dating nasa gabinete, nasa ni Tatay Digong, na napunta kayo sa ni Juan, sinamantala na nila kasi nung panahon ng PRD, hindi sila nakadiskarte, hindi sila nakapagpayaman eh. Dahil alam nila na may kalalagyan sila. Pero ngayon, doon nila sinamantala. Eto na nga yung kinuha ng pagkakataon. He himself admits that he likes beautiful women. I saw it. But he would never appoint you just because he had a relationship with you. May mga chismis, no? Sila ni Mocha, hindi naman totoo yun. O kami daw, hindi totoo yun. Di ba? Yun. Paano yun, ma'am, intriga na lang yun dahil you are performing well in the government, in the cabinet. Thank you, and yung panahon naman yung panahon PRD, yung kay Mocha at kay Tatay Digong, gawa-gawa na lang yun ng mga, alam mo naman yung mga kalaban. Ginagawa nila ng kung ano-ano chismis si Tatay Digong. At turing naman ni Tatay Digong sa mga ay anak. 'Di ba? Hindi naman niya sinama samantala.
Kasi iba kasi ang tingin nila no kay Boca, 'di ba? Si Boca sexy ano yan eh, dancer yan eh, no? At talagang ano yan nung araw nung yung Boca dancers, 'di ba? Inano nila yung pinanggalingan ni ni Mocha. Tapos inano nga nila no si inano nga nila, chinichismis kanila na karelasyon ni Tatay Digong. Pero wala katotohanan 'yon. Naalala ko yung niya kasi naka-follow ako nung kay Mocha. Pati yung si Thinking Pinoy. Kaya lang yung si Thinking Pinoy, gaya nga siya sabi ko, no, parang Tatay Digong, hindi sila nakapera. Dumikit sila kayo dito sa kwan at yun na nga, nagkamalal sila ng limpak-limpak na salapi. You deliver. Ay sa LCAC lang nagawain mo, ma'am. Sino makakagawa noon sa napakahirap na communications requirements to fight the Tayo propaganda yun, Eric. machinery Ano of the ba? Hindi naman ako. CPP, NDF. Tayo yun. Pero ma'am, Isang team. yeah, thank you, ma'am. Ma'am, gusto ko itong punta ng sinasabi mo eh. Kasi kung makaasta ito si Claire Castro, parang si Ontiveros at si Dilima, na mga Mary Immaculate Conception ang datingan. Immaculada Conception. Na righteous, morally upright, na mga gender champion Yung of gender equality. Mga tirador pala. At saka sa kanila, no, parang ang hilig nila magmalinis. Tapos kasi meron siya, nilabas siya na statement. Yeah, Naglabas that's siya the ng word, statement. magmalinis. Mahilig magmalinis. Yung statement niya yesterday, sinabi niya na, sinabi ni Amy Marcos daw na hindi pinalaki ng maayos, etc. And then she said, bakit? Sino ba? Ang presidente ay ikinasal. Mga ganyan. Pagkatapos Isa siya lang ang asawa. faithful daw sa asawa. Sa Really? isip ko, sa mga perverts na ito, ano ibig sabihin ng faithful? 'Di ba kapag ang asawa mo mismo is asking, she gets off watching you and almost forcing you to have sex with a man, 'di ba? Wow. And watching, that's their perversion. In other words, what is Claire Castro talking about? Diba? The whole world knows that these are drug addicts who are sex perverts that have sickened an entire nation with video. Grabe siya to, si Doc Loren, no? Meron pa sasabihin dito si Doc Loren, pakinggan niyo mabuti ha. Those na talagang may proof na hindi nila sinasagot ng maayos, 'di ba? So, this is our issue with Claire Castro eh. No, ang kapal talaga ng mukha, no, that you can be talking about all of this. And the one that you hold up pa as an example is Bongbong Marcos. Correct. And Lisa Marcos, these sex perverts who have sex orgies and swingers. And eto yung nilabas ni Din Chase na. Sige. Pakinggan natin si Doc Lorraine. Meron pang chupa-chupa eh. What the fuck is she talking about, di ba? At noon pa, ma'am, yun ang angkwan niya, di ba, ma'am? Yun ang record ni Marcos Jr. eh. Pag natikuhan ka sa panahon ng tatay niya ng diktadura, pipick upin ka sa disco house. Yes. Ayaw sa gusto mo. Oo, pipilahan ka nila. Yeah. Yes. Alam mo, Eric, wag na lang natin pag-usapan muna yan, ha? Pero totoo yun. Definitely totoo yun. Kahit na lang dito tayo sa recent history na presidente siya. Ano ba lumabas? Ang lumabas habang presidente siya, nasa US siya, nagbayad siya ng 40,000 na pop na call boy para chupa-chupain niya. 40,000 para daw chupa-chupain. Grabe to si Doc Lorraine. Ito yung sinasabi ni Din Chase. Ito yung nilabas na ni Din Chase. Wala tayo balita kay Din Chase. Parang sa balita araw, hinahanti si Din Chase eh. Sige, tuloy mo, Doc Lorraine. Asawa niya ang ang asawa niya ang nag-arrange. Tapos buti sana kung kwento lang. Dude, may Tapos, video. habang daw ma'am nagbi-BJ daw siya, yung sabi, nakakotod to si Marlica, sinasabi daw ma'am doon sa recording, na nag-do-it-yourself din si Lisa. Yeah. Yeah. Grabe, talaga. Give me the toy, daddy. It's too big, honey. Tapos ang example ni Claire Castro sa katinuan sa pagrerelasyon si Marcos. Kaya nga the bloody nerve of this Claire Castro talagang
she's in a parallel universe. What's she talking about? Di ba? Sino ba pinag-uusapan nito? Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos na mga sex perverts na, Yeah. di ba? Chupa-chupa-ero na, oh my gosh. Di ba? So, Doc Lorraine, grabe ka ha. why is he talking about in virtue pa na ikinasal? Kinasal. Isa lang ang Faithful sa asawa. Diyos ko, Oo, hindi Lord, naging diba? kabit, excuse me dapat ma'am hindi niya pinakialaman yun kasi ma'am in fairness to Amy Marcos the commentary made by Senator Amy was not about the personal relation she has with Marcos Jr. but the way Marcos is handling the government affairs right now. Yeah. Dapat doon siya nagkomentaryo. Di po ba ma'am? Whatever is the purpose of Amy about that, kung yan ay drama o totoo, bukal sa kalooban niya na pumuna sa kanyang kapatid na hindi maayos ang kanyang kinalakihan at resulta nito ngayon ang problema ng bansa, the commentary of Claire Castro should focus on that. Pero I like your point, Mama, na nakialam pa siya sa personal na buhay ng magkapatid para lamang magpasipsip kay Marcos, sablay pa. Nakialam na, sablay pa. Eh si Marcos... Di alam niyo si Auntie Claire talaga, sa totoo lang, kung mapapansin niya, sa sobrang pagtatanggol niya kay sa pamilya, no, sa first family, so naahalata talaga siya sablay na sablay. No, hindi niya kaya talaga idepensa. Hindi niya talaga kaya idepensa itong pamilya ito. Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi, kung ano-ano pagtatakip na mga pinagsasabi niya, ginagawa niya. Pinagtatawanan na nga lang siya. Marcos at si Lisa, ang pinaka hindi mo dapat i-example how to build a family relation. Their children are addicts according to... Yes, correct. Tapos, on top of that, Claire Castro has to respond to these allegations. And she Oh, did kumakalat yan, ma'am. Kumakalat yan. She denied it. She denied it. But I was told that there are Yeah. evidence. Naalala ko yung sinabi ito si Claire Castro sa kanyang live, na sinasabi daw dito si Claire Castro, di umano, si Kitty daw mukhang adik. Mukhang adik ang ni Kitty Duterte, nilalait niya. Sagot sa kanya ng siyempre, pagtatanggol ng mga Duterte supporters. May isang vlogger na nag-question, napapansin mo si Kitty na mukhang adik, hindi mo naman nakikita ng personal. Yung amo mo na harap-harapan mo nakikita, hindi mo sinasabing mukhang adik. Hindi mo pinaginalaan mukhang adik, di ba? Yun ang sagot ng kwan. Kaya nga, ito si Claire Castro, humahanap lang ho ito ng kwan no, para may topic siya sa kanyang live stream, humahanap siya ng puro Duterte lang ho ang nito. Kaya ito hong si Claire Castro, sigurado pag si VP Sara talaga maupo, kawawa ito. Oo, kasi siguradong tugisin talaga siya mga Duterte supporters sa mga pinagagawa, pinagsasabi niya laban sa mga Duterte. Again, oh my God, ayoko makita. The evidence dyan, ma'am, lalo na kung ma-point ito sa pagiging Assistant Secretary position. Yes, ma'am, sorry na. Itong si Polo Martinez, ayun na yun ang ebidensya. Pangalawa, hindi tayo magugulat na may Dilima Part 2 story kay Claire Castro kasi mukhang yun nga mamang gusto niya the way she acts dyan sa very unpresidential communications group na dala niya ay mukhang siyang sentro, hindi yung mensahe, ma'am Kaya beauty siya sa sarili niya kapag may attention kagaya galing kay Attorney Polo Martinez na to ng DOJ, tingin ni Claire Castro maganda, matalino at beauty in the best siya. Pero we've come to expect this level with this Marcos administration, di ba? Na wildly incompetent, wildly arrogant, wildly disrespectful of the law across the board. Like I'm tying it up with what Cora Guidote said. It's an entire government. I cannot think of one agency na tumitindig. But to be fair to the numerous public servants, thousands and thousands, hundreds of thousands, there are plenty of them who continue to work for the country at hindi nila kasalanan na yung leaders nila ay mga sindikatong drug addict, magnanakaw. Kasi hindi naman sila nakikinabang din, di ba? They're just keeping the country together.